Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magkukumit ako kay BFF yan. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. Sender, noise, receiver. Ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF, kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin, pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito, na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya, mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya, at ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Di ba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito yung partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa niyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag na ako propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, wala mga ako sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example lang. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinat namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program.
what is happening? Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Di ba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Di ba? Kaya nga, ang sabi, Ekwan, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion, at huwag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am,